Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 551. Bibigyan na sana ni Bo si Abraham ng dry needling treatment, ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang lalabanan ni Abraham. Biglang hinawakan ng malakas na palad ni Abraham ang palso ni Bo. Bukod dito, ginawa ni Abraham ng malakas na puwersa ang kanyang palad, na naging sanhi upang agad na makaramdam ng matinding sakit si Bo. Pakiramdam ni Bo ay parang may tatak na bakal ang kanyang palad. Ang masama pa, nanginginig sa takot ang sigaw ni Abraham. Hindi lang si Bo ang nabigla. Bukod sa kanya, si Damian kasama ang kanyang asawa, si Greg kasama ang kanyang asawa, pati na rin si Connor ay nabigla sa eksena. Naguguluhan sila sa nangyayari dito. Gayunpaman, alam na alam nina Jeric, Silas, at Sarah ang buong bagay at nanatiling kalmado. Silang tatlo talaga ang nagplano kay Abraham na gawin ito. Sa wakas ay natauhan si Bo at nagtatakang nagtanong kay Abraham, Mr. Astor, anong lason? Binibigyan kita ng dry needling treatment, hindi poison. Natauhan din si Damian at nakangiting sinabi kay Abraham, huwag kang mag-alala, Ginoong Astor. Ang anak ko ay estudyante ng Department of Medicine ng isang sikat na kolehiyo sa Fenceville. Walang magiging problema sa kanyang mga medikal na kasanayan, at ang dry needling treatment ay hindi magdudulot sa iyo ng anumang sakit. Huwag kang mag-alala, Ginoong Astor. Relax ka lang at ipagamot ka ng anak ko. Sinubukan din ni Greg na akitin ang kanyang ama. Tatay, si Mr. Nelson ay nagtapos ng major sa medisina mula sa isang sikat na paaralan at may mahusay na kasanayan sa medisina. Paano naging lason ang paggamot niya? Gayunpaman, malamig na ngumiti si Abraham at sinabing, ganun ba? Tapos ipapakita ko sa'yo kung kalokohan ang sinasabi ko o kung may lalason talaga sa akin. Pagkasabi noon ay biglang tumayo si Abraham mula sa kanyang wheelchair. Totoo iyon. Dapat ay magbabalik ang kanyang mga binti at hindi na makalakad, ngunit ngayon ay diretsyo na siyang tumayo. Isa pa, hindi niya binitawan ang palso ni Bo. Pagkatayo pa lang ni Abraham, si Bo na kanina pa nakadapa sa lupa ay kailangang tumayo kasama niya. Noon lang nalaman ni Damian kasama ng kanyang asawa at ni Greg at ng kanyang asawa na isang kasinungalingan lamang ang pagbabalik ni Abraham. Bukod dito, walang mali sa mga binti ni Abraham. Nagulat si Greg at ang kanyang asawa at tinanong si Abraham, Tay, ayos lang ba ang mga paa mo? Masungit na sinabi ni Abraham, gusto mo bang hindi ako komportable sa aking mga binti? Masyadong nabigla si Greg at ang kanyang asawa upang makapagsalita. Kabanata 552. Hindi sila pinansin ni Abraham. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sarah at sinabing, Sarah, ipakita mo sa kanila ang ebidensya. Gusto kong makita kung paano sila. Sagutin mo yan. Okay, Lolo, sagot ni Sarah. Pagkatapos, kinuha ni Sarah ang kanyang mobile phone, nag-click sa isang video, at ipinakita ito kay Damian, kasama ang kanyang asawa, si Greg at ang kanyang asawa. Ang video na na-play sa phone ni Sarah ay palihim na kinunan ni Jeric gamit ang isang pinhole camera sa private room ng Crystal Hotel kanina. Ito ay isang video kung paano nakipagsabuatan si Bo sa mayordomo at hiniling sa kanya na ilagay ang bone melting water sa gamot na palaging iniinom ni Abraham upang ang mga binti ni Abraham ay kaagnasan ng lason, at hindi na siya makalakad muli. Pagkatapos, nagplano sila na pagkatapos na dumating si Bo sa lugar ng Astor, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na gamutin ang mga binti ni Abraham at gamitin ang antidote upang i-neutralize ang lason sa kanyang mga binti. Sa ganitong paraan, makukuha ni Bo ang tiwala ni Abraham para makuha niya ang suporta ni Abraham sa pagpapakasal kay Sarah. Matapos i-play ang video, nagulat ang lahat, hindi kasama sina Jeric, Silas, at Sarah. Noon lang nalaman ni Bo at ng kanyang mga magulang na alam na ni Abraham ang kanilang binabalak. Nagulat din si Greg at ang kanyang asawa. Hindi nila inaasahan na susuhulan ng pamilya Nelson ang mayordomo at lasunin si Abraham para maging matagumpay ang engagement. Ang pamamaraang ito ay masyadong mabisyo. Ngayon lahat ng pinaplano ng pamilya Nelson ay nalantad. Sa ilalim ng mga pangyayari, alam ni Damian na hindi makukumpleto ang pakikipag-ugnayan ngayon.
Tumingin siya kay Jeric at Silas. Ilang sulyap lalo na si Damian kay Jeric, na mukhang kalmado. May kumislap na liwanag sa mga mata ni Damian, at naiintindihan niya ang nangyari. Napagtanto niya na ang kabiguan ng pakikipag-ugnayan ay dapat na may kinalaman kay Jeric. Kailangan niyang makaganti kay Jeric at sa pamilyang Foster para sa bagay na ito. Pagkatapos, tumingin si Damian kay Abraham at sinabing, Mr. Astor, dahil alam mo ang lahat, ano ang gusto mo? Ngumisi si Abraham at sinabing, alam ng lahat na ang pamilyang Nelson ay isa sa 4 na napakayamang pamilya sa Fenceville. Ano ang maaari kong gawin sa pamilyang Nelson? Gusto ko lang sabihin na sana ay masaktan ng pamilyang Nelson ang pamilya Field sa hinaharap. At saka, hinding-hindi mag-aasawa ang apo ko sa isang ipokrito na nag-aayos sa atin. Pagkasabi noon ay itinulak ni Abraham ang palso ni Bo at binitawan ito. Napaatras si Bo at napaatras ng 2 hakbang hanggang sa nasa harap na niya si Damian at ang asawa. Kabanata 553. Ang mga mata ni Damian ay kumislap sa malamig na liwanag. Abraham, alalahanin mo ang iyong mga salita. Siguradong pagsisisihan mo ang sinabi mo ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya sa kanyang asawa at anak, Tara na. Pagkatapos, naglakad silang 3 patungo sa pinto. Bago umalis, pinandilatan ni Bo si Jeric Silas na may babalang tingin. Gayunpaman, pumikit si Jeric dito at hindi tumugon. Maya-maya, narinig mula sa labas ang tunog ng papaalis na sasakyan. Hindi na kailangang sabihin, umalis na si Damian at ang iba pa sa tirahan ng field. Naisip ni Greg at ng kanyang asawa na nakakaawa ito. Akala nila ito ay isang magandang pagkakataon para mapalapit sila sa isang napakayaman na pamilya ngunit sa huli, hindi nila nakuha ang pagkakataon. Gayunpaman, nang umalis ang pamilya Nelson, si Greg at ang kanyang asawa ay hindi nang ahas na hilingin sa kanila na manatili, dahil gusto ng pamilyang Nelson na lasunin si Abraham. Hindi naglakas loob si Greg na hilingin sa pamilyang Nelson na manatili sa gayong malupit na bagay. Sa sandaling ito, sumigaw si Abraham, ibaba si Harper. Habang sumisigaw si Abraham, may mga yabag agad na nagmumula sa hagdan. Kinaladkad ng 2 matatangkad at malalakas na bodyguard ang isang lalaki na nakatali ang mga kamay at paa at nakapatong ang mga labi. Ang taong hinayla palabas ay ang mayordoma na si Harper. Namutla ang mukha ni Harper sa sobrang gulat, at nababalot ng malamig na pawis ang mukha niya. Dahil nakatatak ang mga labi niya, nakakagawa lang siya ng malabong tunog. 2 bodyguard ang naghatid kay Harper kay Abraham. Humakbang si Abraham at tinanggal ang selyo sa labi ni Harper. Agad namang humingi ng awa si Harper kay Abraham. Patawarin mo ako minsan, Ginoong Astor. Napakatanga ko para gawin iyon. Hindi dapat ako nakinig sa mga salita ni Bo at nilason ang gamot mo. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo sana ako. Gagawin ko lahat ng ipagawa mo sa akin Mr. Astor. Malamig na sinabi ni Abraham, kung hindi sinabi ni Sarah sa akin ang totoo, hindi ba ako nalason sa iyo ng hydrofluoric acid at nagdusa? Paano ko hahayaang magkatabi ang isang taksil, na nagtaksil sa akin? Nang marinig ito, nanginginig ang buong katawan ni Harper at umiyak, pakiusap bitawan mo ako, Mr. Astor, please. Kasing lamig ng yelo ang mukha ni Abram. Inutusan niya ang 2 bodyguard, nagtaksil siya at gusto niya akong patayin. Kayong 2 ay baliin ang kanyang mga paa. At itapon siya sa mga suburb. Kinuha ng 2 bodyguard ang order at kinaladkad si Harper. Patuloy na umiiyak si Harper. Maya-maya, may sumigaw mula kay Harper sa labas. Binali ng 2 bodyguard ang mga paa ni Harper ayon sa utos ni Abraham. Matapos ang tunog ng pag-alis ng sasakyan, muling tumahimik ang Astor's Manor. Sa sala, ngumiti si Abraham habang nakatingin kay Jeric at nagtanong, ikaw si Mr. Jeric, tama ba? Nakangiting sagot ni Jeric, yes, Mr. Astor. Ako si Jeric Agosta. Nagpasalamat si Abraham, salamat sa iyo, Mr. Agosta, iniwasan ko ang bitag na ito. Maraming salamat. Pagkasabi noon ay yumuko siya kay Jeric.
Sa puntong ito, alam ni Greg at ng kanyang asawa na dahil kay Jeric na nakita ni Abraham ang plano ng pamilyang Nelson. Si Connor naman ay naguguluhan pa rin siya. Iyon ay dahil hindi sinabi sa kanya ni Silas at ng iba pa ang tungkol sa plano ni Jeric. Kaya naman, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit nagpasalamat si Abraham kay Jeric. At lalo siyang naguluhan kung bakit alam ni Jeric na nakipagsabuatan si Bo kay Harper para lasunin si Abraham. Mahinahong sinabi ni Jeric, Mr. Astor, hindi naman big deal. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin para dito. Higit pa rito, si Silas at Miss Astor ay tapat na nagmamahalan. Hindi ko kayang makita silang pinaghihiwalay ng mga taong may masamang intensyon. Tumango si Abraham bilang pagsang-ayon. Mr. Tama si Agosta. Kung hindi dahil sa matalino mong plano, hiwalay na sina Silas at Sarah. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga mata ni Abraham ay kumislap sa galit. Nilingan niya si Greg at ang kanyang asawa, at sinabing, makinig ka. Huwag na huwag mong isipin na ipakasal si Sarah sa iba sa hinaharap. O sipain kita sa pamilya Astor. Sa harap ng galit ni Abraham, ibinaba ni Greg at ng kanyang asawa ang kanilang mga ulo at hindi ng ahas na gumawa ng ingay. Sa pangalan, si Greg ay pinuno na ng pamilya Astor. Gayunpaman, si Abraham ang aktwal na namamahala sa mga pinansyal na gawain ng pamilya. Kung talagang nagalit si Abraham, maaari niyang palayasin si Greg at ang kanyang asawa sa pamilya. At kung nangyari iyon, si Greg at ang kanyang asawa ay magiging mahirap na mga tao na walang hawak sa kanilang mga kamay. Matapos mailabas ang galit kay Greg at sa kanyang asawa, magalang na inanyayahan ni Abraham sina Jeric, Connor, at Silas na maupo sa sofa. Tumingin si Abraham kay Connor at sinabing, alam ko na ang anak mo, si Silas, ay lumaki kay Sarah at may malapit na relasyon sa kanya. Perfect match sila. Ngayon, gagawa ako ng desisyon para sa kanila at papayag sa kanilang kasal. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Connor nang marinig iyon. Mabilis siyang tumayo at yumuko kay Abraham. Maraming salamat, Mr. Astor. Kabanata 554. Pagkatapos nito, hinimok niya si Silas, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at pasalamatan mo si G. Astor sa kanyang kabutihan. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Silas. Tumayo siya at sinabi kay Abraham, salamat G. Astor, sa pagpapala sa aming kasal. Namula ang mukha ni Sarah, at puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Sige, sige. Huwag mo nang uulitin. Malapit nang ikasal ang mga bata. Mangyaring umupo. Nagkunwaring medyo naiinis si Abraham habang kausap sina Connor at Silas, na umupo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pagtutol si Greg at ang kanyang asawa. Iyon ay dahil si Abraham ang aktwal na pinuno ng pamilya Astor. Pagkatapos noon, masayang nagsimulang mag-chat sina Connor, Silas, Sarah, at Abraham. Maging si Greg at ang kanyang asawa ay tinanggap ang katotohanan sa oras na ito at pumayag sa kasal nina Silas at Sarah. Anyway, kahit hindi sila pumayag, walang magbabago sa objection nila. Mahigit isang oras na masayang nagkwentuhan ang dalawang pamilya bago tumayo sina Connor at Silas para magpaalam. Gayunpaman, nang sila ay umalis, isang insidente ang nangyari. Nais ni Sarah na pumunta sa lugar ni Silas upang manatili sa kanya ng ilang araw. Sumang-ayon si Abraham. Pumayag naman siya dahil engaged na sina Sarah at Silas kaya fiancé na ngayon ni Sarah si Silas. Kaya naman, walang masama kung manatili si Sarah sa lugar ni Silas ng ilang araw. Ang mga miyembro ng pamilya Foster ay nagpaalam kay Abraham bago nagmaneho pabalik sa tirahan ng mga Foster. Habang pauwi, buong pasasalamat na sinabi ni Silas, salamat, Jeric. Walang pakialam na sumagot si Jeric, naparito ako para tulungan ka. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Gayunpaman, lihim na isinasaisip ni Silas ang pabor na ginawa sa kanya ni Jeric. Kung hindi dahil kay Jeric, hinding-hindi siya nakipagtipan kay Sarah ngayong gabi. Si Jeric ang tumulong sa kanya na ma-engage sa kagandahang iyon. Sa oras na ito, sinabi ni Sarah kay Jeric, gusto ko ring magpasalamat sa pabor, Mr. Agosta.
Kung hindi dahil sa may kaibigang tulad mo si Silas, natatakot ako na hindi ko siya mapapangasawa sa buong buhay ko. Pagkatapos, may naalala siya at sinabi sa kanya, siya nga pala, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng $12 bilyong, Mr. Agosta. Pakibigay sa akin ang iyong account number. Pagkatapos, ibinigay ni Jeric sa kanya ang kanyang account number sa isang bangko sa Eldoria. Agad na inilipat ni Sarah ang $12 bilyong sa kanyang account. Maya-maya ay may nag-pop up sa kanyang telepono, at sinabi niya sa kanya na dumating na ang pera sa kanyang account. Kabanata 555. Nang makita ito, hindi naiwasang magtanong ni Silas, Jeric, galing ka ba sa isang napakayaman na pamilya? Sa katunayan, nang ilipat ni Jeric ang $12 bilyong sa account ni Sarah sa tirahan ng Fields, nagkaroon ng ganoong pagdududa si Silas. Sa katunayan, na-curious din sina Sarah at Connor tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Jeric. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Jeric na walang pakialam, hindi ako mula sa isang napakayaman na pamilya. Namuhunan lang ako sa ilang malalaking kumpanya at kumita ng pera. Silas, Sarah, at Connor ay natigilan. Ang $12 bilyong ay pera lang. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Gayunpaman, sinabi na ni Jeric na nakuha niya ang pera sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ilang kumpanya. Sapat na ito para ipakita na hindi siya simpleng tao. Natural, hindi ipagpatuloy ni Silas ang bagay na iyon. Kahit na ano, si Jeric ang kanyang benefactor. Hindi nagtagal, nakarating sila sa tirahan ng Foster. Pagpasok pa lang nila sa loob, hindi na hinintay ni Yolanda at ng kanyang ina na tanungin ang mga detalye bago sila makaupo sa sala. Silas, pumayag ba sila sa kasal? Connor, ano ang kanilang saloobin? Sabay na tanong ni Yolanda at ng kanyang ina. Parehong ngumiti sina Connor at Silas. Pati si Sarah na nakaupo sa gilid ay ngumiti ng matamis. Sinabi ni Silas kay Yolanda, hindi mo ba nakita na bumalik si Sarah sa atin? Siyempre nakuha namin ang kanilang pag-aproba. Nang marinig ito, agad na napangiti si Yolanda at ang kanyang ina. Bago magtanong, nakita nila si Sarah na sumusunod kay Silas. Ngunit gusto pa rin nilang kumpirmahin ito sa kanya. Nang marinig nila ang kanyang kumpirmasyon, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam nila. Nagsimulang magkwentuhan ang pamilya sa masayang kapaligiran. Ikinwento ni Silas ang lahat ng nangyari tungkol sa kanilang pagsasama sa tirahan ng mga Astor. Siyempre, ang $12 bilyon na regalo ni Jeric, kung paano nagpanggap na nalason si Abraham ayon sa plano ni Jeric, at kung paano nila inilantad ang pagsasabwata ng pamilyang Nelson ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Matapos pakinggan ang salaysay ni Silas, sa wakas ay naunawaan ni Connor at ng kanyang asawa na sinasadya ni Jeric na mahulog sa bitag ng pamilyang Nelson at pinaalis silang may kahihiyan. Lubos ang pasasalamat ng mga Fosters kay Jeric. Nang makitang sa wakas ay nakipagtipan na ang kanyang kapatid kay Sarah, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na damdamin si Yolanda para kay Jeric. Sinamba niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kabanata 556. Tahimik ang gabi. Sa isang maluwang na pag-aaral sa villa ng mga Fosters, malambot ang mga ilaw. Sina Jeric, Connor, at Silas ay nakaupo sa sofa sa study. Ideya ni Jeric na magtipon silang tatlo dito. Bukod dito, may pinag-uusapan din sina Connor at Silas. Ang kasal ay karaniwang naayos na. Gayunpaman, ang mga problema ng pamilya Nelson ay hindi pa neresolba. Ngayong engaged na si Sarah kay Silas imbes na kay Beau, hindi na lang ito tatanggapin ng pamilya Nelson. Kailangang pag-usapan nina Connor at Silas kung paano haharapin ang paghihiganti ng pamilya Nelson. Medyo malungkot si Connor. Tinitigan niya sina Jeric at Silas at sinabing, kung mangyayari ang lahat gaya ng inaasahan, malapit nang gumanti ang pamilya Nelson sa pamilya Fosters. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Silas at saglit na natahimik. Ang pamilyang Nelson ay medyo mabigat. Hindi lamang sila isang napakayamang pamilya, ngunit mayroon pa silang suporta ng Evergreen Sect. Ito ay hindi isang bagay na maaaring harapin ng pamilya Foster. Sa katunayan, dati nang nag-aalala si Connor tungkol dito,
ngunit sinabi ni Jeric na dapat nilang asikasuhin muna ang pakikipag-ugnayan at pagkatapos ay maghanap ng paraan upang malutas ang anumang iba pang mga problema. Gayunpaman, nang malapit nang dumating ang paghihiganti ng pamilya Nelson, wala nang maisip si Silas na paraan para harapin ito. Kaya naman, tumingin lang siya kay Jeric, umaasa na makakaisip siya ng solusyon. Kalmadong tiningnan ni Jeric ang mukha ni Connor at sinabing, "Tama ka, Mr. Foster." Malapit nang dumating ang paghihiganti ng pamilyang Nelson. May malaking agwat sa pagitan ng lakas ng pamilyang Foster at ng pamilyang Nelson. Imposibleng makayanan ng pamilya Foster ang paghihiganti ng pamilyang Nelson. Sa puntong ito, huminto sandali si Jeric at sinabing, "Ngunit mayroon akong paraan upang matulungan ang pamilyang Foster na malampasan ang krisis na ito." Nang marinig ito ni Connor at Silas, nagliwanag ang kanilang mga mata na para bang nagkaroon sila ng kislap ng pag-asa. Hindi naiwasang itanong ni Connor kay Jeric, "Ano ang nasa isip mo, Mr. Agosta?" Sinabi ni Jeric, "Marami akong alam na puwersa sa gitnang rehiyon, mga sekta. Bakit hindi ko sila hilingin na pumunta bukas ng gabi at pansamantalang dalhin ka sa gitnang rehiyon upang magtago pansamantala? Tungkol sa kung ano ang mangyayari sa Fenceville, hihilingin ko sa mga martialists mula sa gitnang rehiyon na tumulong sa pakikitungo sa pamilyang Nelson para sa ikaw. Pagkatapos huminahon ang kaguluhan sa Fenceville, maaari kang bumalik mula sa gitnang rehiyon. Ano sa tingin mo ang aking ideya?" Si Connor at ang kanyang anak na si Silas ay tuwang-tuwa. Hindi nila inaasahan na makakaalam si Jeric ng anumang puwersa sa gitnang rehiyon. Ngayon alam nila na siya ay konektado sa ilang tunay na lakas. Nagpapasalamat na sinabi sa kanya ni Connor, "Ang galing. Sa ganitong paraan, maliligtas ang pamilyang Foster." Sabi ni Jeric, "Bahala ka, Mr. Foster. Silas at ako ay mabuting magkaibigan." Higit pa rito, si Connor ay tiyuhin ni Christine. Kaya lang, tinalakay ni Jeric ang usapin ng unang pagtatago sa gitnang rehiyon kasama sina Connor at Silas. Parehong nakita ni Connor at Silas na posible ang kanyang ideya. Pagkatapos ng talakayan, bumalik si Jeric sa kanyang kwarto. Pagkatapos maupo sa sofa sa kwarto, tinawag niya si Spencer, ang pinuno ng sekta ng Central Dragon Sect. Hiniling niya kay Spencer na magpadala ng ilang helicopter sa Foster residence bago mag 7 p.m. bukas at dalhin ang Foster sa Central Dragon Sect. Nangako si Spencer sa telepono na darating ang mga helicopter sa tirahan ng Foster sa oras bukas ng gabi. Ginawa ito ni Jeric dahil sa kanyang God's Eye. Nakita niya na ang pamilyang Nelson ay magpapadala ng mga martialists upang harapin ang mga Fosters bukas ng gabi. Pagkatapos ng lahat ay naligo na siya at natulog. Kinaumagahan, sa manor ng pamilya Nelson. Sa isang pavilion sa likod na hardin, si Damian, nakatatapos lang ng kanyang morning martial arts exercise, ay nakaupo sa pavilion, umiinom ng tsaa na nakasuot ng puting sports outfit. Isang matandang lalaki ang tumabi sa kanya na may solemn na at magalang na ekspresyon. Matapos uminom ng 2 higop ng tsaa, tumingin si Damian sa matandang katabi niya at nagtanong, "Sa palagay mo, paano natin haharapin ang mga Fosters at ang mga Astor, Mr. Merritt?" Ang matandang ito ay ang mayordomo ng bahay ni Damian, si Terrell Merritt. Sagot ni Terrell, "Mr. Si Nelson, ang mga Fosters at ang mga Astor ay mayabang. How dare they go against the Nelson family? Dapat natin silang turuan ng seryosong leksyon." Tumingin si Damian kay Terrell at sinabing, "Karapat-dapat silang patayin, ngunit kailangan muna nating kunin ang 2 tomo ng Longevity Scripture." "Tama ka, Mr. Nelson," mabilis na sabi ni Terrell. Sa sandaling ito, ilang mga yabag ang narinig. Kabanata 557. Tumangala si Damian at nakita ang isang taong naglalakad papunta sa pavilion. Ang taong ito ay ang kanyang anak, si Bo. Sinabi ni Bo kay Damian, "Tay, nalaman ng mga tauhan ko na kagabi. Nagpasya si Abraham na ayusin ang engagement nila Silas at Sarah. At si Sarah, ang asong iyon, ay pumunta sa tirahan ng mga Fosters kagabi." Naningkit ang mata ni Damian sa talas. Pumunta si Sarah sa lugar ng mga Fosters. Mas maganda pa yun.
Ngayong gabi, pupunta ka doon ng dalawang first-class martialist sa mansyon, papatayin silang lahat, at ibabalik si Sarah. Pagkatapos noon, habang hawak natin si Sarah, hindi ako naniniwala na hindi ibibigay ni Abraham ang ikalawang tomo ng longevity scripture. Naningkit ang mga mata ni Bo habang pinupuri siya. Tay, napakahusay ng paraan mo. Ngumiti si Damian at sinabing, gaano ba kahirap ang pakikitungo sa pamilyang Foster? Pagkatapos ay may naisip siya at sinabi kay Bo, nga pala, huwag mong kalimutang bawiin ang lalaking pinangalanang Agosta. Hindi lang babawiin ko ang 200 milyong dolyar na ninakaw niya sa akin, kundi kukunin ko rin ang 12 bilyong dolyar na mayroon siya. Sumili ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Bo. Naiintindihan mo, tatay. Hindi niya nakalimutan kung paano siya pinahiya ni Jerick sa Crystal Hotel. Kailangan niyang maghayganti. Ang dilim ay bumagsak, at ang gabi ay unti-unting dumating. Bago mag-alas 7 ng gabi, 2 helicopter ang lumapag sa damuhan ng tirahan ng mga Fosters na may umuugong na tunog. Ang mga Fosters, Jerick, ilang bodyguard, at mga tagapaglingkod ng Fosters ay pumunta lahat sa damuhan upang salubungin ang mga helicopter. Matapos magbukas ang mga pintuan ng cabin ng 2 helicopter, mahigit 100 tao ang lumabas. Pinamunuan sila ni Spencer, ang pinuno ng sekta ng Central Dragon Sect. Ang iba ay first-rate martialists na dinala niya. Ikinagagalak na makita ka, Mr. Jerick. Nang makita ni Spencer si Jerick ay agad itong nagpakita ng paggalang at binati ito ng nakakuyom na kamao. Kagabi, tinawagan ni Jerick, bilang Lord Dragon, si Spencer at sinabing nasa tirahan ng Foster si Mr. Jerick at sinabihan siyang sundin ng mga tagubilin ni Mr. Jerick. Bilang karagdagan, sinabi kay Spencer na si Jerick ay isang napakahalagang kaibigan ng Panginoong Dragon, kaya't siya ay lubos na gumagalang kay Jerick sa sandaling sila ay nagkita. Nakita ng lahat ng naruroon kung gaano kagalang-galang si Spencer kay Jerick. Naniniwala ngayon si Connor at ang iba pa na alam talaga ni Jerick ang mga puwersa sa gitnang rehiyon. Hinangaan nila si Jerick mula sa kaibuturan ng kanilang puso ngayong nakita nilang nagawa niyang tumawag ng mga martialists mula sa gitnang rehiyon sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita. Sa mga mata ng Fosters, si Jerick ay makapangyarihan sa lahat at may malawak na hanay ng mga kontak. Lalo na sa puso ni Yolanda, para siyang misteryo, sobrang kaakit-akit. Ipinakilala ni Jerick si Spencer sa Fosters. Mr. Foster, hayaan mong ipakilala ko ang lalaking ito sa iyo. Siya si Spencer Lloyd, ang dating pinuno ng sekta ng Dragon Tiger Hall, isa sa 4 na sekta ng Maharlika sa gitnang rehiyon. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga sekta sa gitnang rehiyon ay bumuo ng isang alyansa, at ang Central Dragon Sect ay itinatag. Mr. Si Lloyd ang kasalukuyang pinuno ng Central Dragon Sect. Nang marinig iyon, mukhang nagulat si Connor. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Dragon Sect. Ngunit alam niya ang Dragon Tiger Hall, isa sa 4 noble sects sa gitnang rehiyon. Ngunit ang mas ikinagulat ni Connor ay ang lahat ng mga sekta sa gitnang rehiyon ay nag-alay para bumuo ng isang sekta ang Dragon Sect. At si Spencer ang pinuno ng Central Dragon Sect. Naisip ni Connor kung gaano karangal at kalakas ang lalaking ito na nakatayo sa harapan niya. Hindi niya inaasahan na inimbitahan ni Jerick ang pinakamakapangyarihang tao sa lahat ng mga sekta sa gitnang rehiyon. Kaya naman, nabigla siya sa kapangyarihan ni Jerick mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos, nang tuluyang makabawi mula sa kanyang pagkagulat, sinabi niya kay Spencer, "Nice to meet you, Mr. Lloyd." Kabanata 558. Pagkatapos makipagpalitan ng pagbati, sinabi ni Jerick kay Connor, "Mr. Foster, bilasan mo at sumakay sa helicopter. Kung hindi, baka huli na." Naunawaan ni Connor kung ano ang ibig sabihin ni Jerick ng huli na. Tama si Jerick. Kung hindi sila aalis ngayon, hindi sila makakaalis nang dumating ang pamilyang Nelson. Kaya naman, tumanggo si Connor kay Jerick at sinabing, "Okay, sumakay na tayo sa helicopter." Pagkatapos, sunod-sunod na sumakay sa helicopter sina Connor, ang kanyang asawa, sina Silas, Sarah, at Yolanda.
Sinundan sila ni Spencer at ng iba pa papunta sa helicopter. Sa huli, si Jerick na lang ang natira na hindi nakasakay sa helicopter. Pagkasakay sa eroplano, nalaman ni Connor na hindi pa nakakasakay si Jerick sa helicopter, kaya tinawag niya si Jerick, "Jerick, umakyat ka na." Gayunpaman, umiling si Jerick. "Pwede na kayong umalis. Kailangan kong manatili at harapin ang pamilyang Nelson." Nang marinig ito, sa wakas ay nalaman ni Connor na hindi sumakay si Jerick sa helicopter dahil balak niyang manatili upang labanan ang pag-atake ng mga Nelson. Hindi maiwasan ni Connor ang makaramdam ng pagkabalisa. "Jerick, paano mo haharapin ang mga Nelson ng mag-isa? Huwag kumilos ng basta-basta. Halika at sumakay sa helicopter." Napangiti si Jerick. "Hindi ako kumikilos ng basta-basta, Mr. Foster. Hindi ako nag-iiwan para harapin ang mga Nelson ng mag-isa. Paparating na si Lord Dragon ng Dragon Sect. Sa tulong niya, magiging maayos ako kahit libu-libong martialists ang isama ng mga Nelson sa kanila." Hindi alam ni Connor kung sino si Lord Dragon. Ang alam lang niya ay napakalakas ng pamilyang Nelson kaya malalagay sa malaking panganib si Jerick kung mananatili siya. "Bumangon ka na, Jerick. Kung may nangyaring kakilakilabot sa iyo, makokonsensya kami habang buhay." Gayunpaman, sa sandaling ito, si Spencer, na nasa helicopter, ay nagsabi kay Connor na may maluwag na tingin, "Huwag kang mag-alala, Mr. Foster. Mr. Tama si Agosta. Sa tulong ni Lord Dragon, walang makakasakit kay Mr. Jerick. At least sa ngayon, wala pa akong nakikitang martialists na kayang talunin si Lord Dragon." "Mr. Lloyd, sino si Lord Dragon?" Hindi maiwasang itanong ni Connor kay Spencer. Sumagot si Spencer na may paghanga sa kanyang mga mata, "Si Lord Dragon ang master ng Central Dragon Sect at Oakhaven Dragon Sect. Siya rin ang aking guro." Noon lang napagtanto ni Connor na nariyan si Lord Dragon, na mas makapangyarihan pa kay Spencer, ang pinuno ng Central Dragon Sect. Sa katunayan, hindi pa nakita ni Connor si Lord Dragon, at hindi niya alam kung gaano kalakas si Lord Dragon. Ngunit narinig niya si Spencer, ang pinuno ng sekta ng lahat ng sekta sa gitnang rehiyon, na tinukoy si Lord Dragon bilang kanyang guro. Mula dito, masasabi ng isa kung gaano kagalang at makapangyarihan si Lord Dragon. Sa makatuwid, si Connor, na nag-aalala tungkol kay Jerick, ay hindi namamalaya na gumaan ang pakiramdam. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Connor kay Jerick, "Jerick, bagamat mayroon kang tulong ng isang makapangyarihang militar, kailangan mo pa ring mag-ingat." Kinaweyan ni Jerick si Connor at ang iba pang nasa helicopter at sinabing, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako." Pagkatapos, sinabi niya sa piloto ng helicopter, "Maaari kang umalis." Sa pagkuha ng order, pinindot ng piloto ang ilang mga pindutan upang paliparin ang helicopter. Hindi nagtagal, mabilis na umikot ang mga pakpak ng helicopter, at nakakabingi ang dagandong. Sa ilang segundo, ang helicopter ay nasa 1 o 2 metro na sa ibabaw ng lupa. Sa sandaling ito, si Yolanda, na nasa helicopter, ay tumingin kay Jerick, na nakatayo sa damuhan. For some reason, bigla siyang nagkaroon ng impulse. Pagkatapos, umalis siya sa kanyang upuan, lumabas ng cabin, at tumalon sa lupa. Nang makitang tumalon si Yolanda sa lupa, laking gulat ni Connor at ng iba pang sakay ng helicopter. Agad na sinigawan ni Connor at ng kanyang asawa si Yolanda, "Yolanda, bakit ka tumalon?" Bumagsak si Yolanda sa lupa na may magandang ngiti sa kanyang mukha at sinabi sa kanyang mga magulang na may matatag na mga mata, "Nay, tatay, gusto kong manatili kay Jerick at harapin ang krisis ng magkasama. Maaari nating hayaan siyang lumaban hanggang kamatayan para lamang sa mga Fosters." Nang marinig ito, hindi napigilan nina Mr. at Mrs. Foster sa helicopter na tumahimik. Tama si Yolanda. Kapag umalis na ang pamilyang Foster, maiiwang mag-isa si Jerick para harapin ang paghihiganti ng pamilyang Nelson. Dahil dito, nakonsensya ang mga Fosters. Sinasabing makakamit ni Jerick ang tulong ni Lord Dragon. Gayunpaman, nadama ng mga Fosters na nagkasala. "Yolanda, akyat ka. Let me accompany Jerick to face the challenge," sabi ni Silas kay Yolanda sa sandaling ito.
Pagkatapos, tumalon si Silas pababa mula sa cabin. Pero bago pa man siya makatalon ay napaatras siya ng isang malakas na kamay. Pagkatapos, sinara ang pinto ng cabin. Siyempre, ang humila pabalik kay Silas at nagsara ng pinto ng cabin ay si Spencer. Kabanata 559. Galit na sabi ni Spencer kay Silas, "Anong ginagawa mo?" Sunod-sunod na tumatalon at pagkatapos ay naghihintay na hikayatin ka ni Mr. Agosta na bumalik. Hindi ba pwedeng maging mas mature ka? Ako ay isang tao ng pamilya Foster. Ako dapat ang haharap sa krisis, hindi ang kapatid ko, sabi ni Silas sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala. Kahit na manatili ang iyong kapatid na babae, magiging maayos siya. Paprotektahan siya ni Lord Dragon at si Mr. Agosta, tiyak na sabi ni Spencer. Hindi na nagsalita pa si Silas nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi ka panipaniwala sina Silas at Sarah na tumalon si Yolanda sa lupa at piniling manatili kay Jeric upang harapin ang krisis ng lumipad ang helicopter. Lubos nilang hinangaan ang katapangan ni Yolanda. Maya-maya, nag-buzz ang dalawang helicopter. Habang pinapanood ang helicopter na lumipad, tumingin si Jeric kay Yolanda at nagtanong, "Bakit ka nanatili?" Sa di malamang dahilan, bumilis ang tibok ng puso ni Yolanda at bahagyang uminit ang pisngi, pero nagkunwari siyang kalmado at sinabing, "Dahil nakikipagsapalaran ka para sa pamilyang Foster. Kaya kailangan kong manatili sa iyo at harapin ang panganib ng magkasama." Casual na tumanggo si Jeric. Pagkatapos, nilingan niya ang mga bodyguard at katulong sa harap ng damuhan. Sa wakas, ang tingin ni Jeric ay bumagsak sa mukha ni Wiesel, na nakatayo sa harapan, at sinabing, "Wiesel, hayaan ang lahat ng bodyguard at katulong ng pamilya Foster na magkaroon ng pansamantalang bakasyon at hayaan silang umuwi sa ngayon." Alam na ni Wiesel na nasaktan ng mga Fosters ang Nelson family dahil sa engagement kaya pansamantala silang nagtago sa Central Region. Kaya naman, tumanggo siya kay Jeric. "Okay, Mr. Agosta." Pagkatapos, tumingin si Wiesel sa lahat ng bodyguard at katulong sa likod niya at sinabing, "Bumalik kayo sa inyong mga lugar sa mga araw na ito at hintayin ang aking mensahe bago bumalik sa Foster's Manor." Bagamat hindi alam ng mga bodyguard at katulong ang nangyayari, alam nilang may malaking bagay na magaganap sa Foster's Manor. Kaya naman, kung sila ay nanatili, mas marami lamang ang nasawi. Mas mabuti pang magtago muna sila sandali. Kinuha ng lahat ng bodyguards at servants ang order at umalis. Pagkatapos, tumingin si Jeric kay Wiesel at sinabing, "Wiesel, bakit hindi ka umalis sa manor ng Foster at magtago sandali?" Gayunpaman, iginiit ni Wiesel, "Hindi, dahil nandito sina Mr. Agosta at Miss Yolanda, hindi ako aalis." Sa puntong ito, naunawaan ni Jeric na kahit itaboy niya si Wiesel, baka ipilit pa rin niyang manatili. Kaya, simpleng sabi ni Jeric, "Well, kung ayaw mong umalis, pwede mong alagaan ng mabuti si Miss Yolanda dito." Nang pumasok si Yolanda sa sala, nakita niyang nakaupo na si Jeric sa sofa at nagdadagdag ng gatas sa isang tasa ng kape. Naglakad siya at umupo sa sofa. Hindi niya inaasahan na magiging kalmado si Jeric sa kritikal na sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, kapag dumating ang mga Nelson, maaari silang nasa malaking panganib. "Jeric, sigurado ka bang kaya mong harapin ang mga Nelson?" Hindi napigilan ni Yolanda na magtanong kay Jeric. Gumawa si Jeric ng 2 tasa ng kape. Inilagay niya ang isa sa mesa bago si Yolanda at ang isa sa harap niya. Tumingin siya kay Yolanda at sinabing, "Alam mo delikado. Bakit mo hiniling na manatili?" Nauutol na sabi ni Yolanda, Hindi ba sinabi ko sa iyo na dahil itinaya mo ang iyong buhay para sa mga Fosters, gusto kong manatili sa iyo at harapin ang panganib ng magkasama. Love ka na ba sa akin?" Biglang tanong ni Jeric. Habang nagsasalita si Jeric, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Yolanda. Natigilan si Yolanda. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Jeric. Masasabing nahuli si Yolanda. Nang tumingin ng diretso si Jeric sa kanya, naramdaman ni Yolanda na parang nakatitig ng diretso si Jeric sa kanyang puso. Sa di malamang dahilan, hindi mapakali si Yolanda, at lalong bumilis ang tibok ng puso niya.
Unconsciously, bumungad sa kanyang magandang mukha ang pamumula na lalong nagpaganda sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Yolanda sa takot, ano? Ano ang sinabi mo? Jeric, ako. Hindi ko ginawa. Ngumiti si Jeric at inabot ang kamay para hawakan ang kanyang maselang kamay. Hindi mo ginawa. Kung gayon bakit pinagpapawisan ang iyong mga palad? Hindi inaasahan ni Yolanda na hahawakan ni Jeric ang kanyang kamay. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, at hindi siya handa na mangyari ang alinman sa mga ito. Gayunpaman, ang higit na ikinabahala niya ay nalaman ni Jeric na labis na kinabahan si Yolanda na pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Maging si Yolanda ay hindi alam kung bakit siya kinakabahan na pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Isa pa, hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng takot na para bang nagkamali siya. Pagkatapos, binawi kaagad ni Yolanda ang kamay niya sa palad ni Jeric. Ibinaling niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin kay Jeric. Sabi niya, Jeric, boyfriend ka ni Christine. Hindi ito mabuti para sa iyo. Kabanata 560. Para makita tayong ganito. Oo, nakaramdam si Yolanda ng salungatan. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit pinili niyang manatili. Sa nakalipas na ilang araw, ganap na nakuha ni Jeric ang kanyang puso sa kanyang personal na alindog at pinakamataas na kapangyarihan. Hindi alam, nine love na pala si Yolanda kay Jeric. Gayunpaman, si Jeric ay nobyo ni Christine, at sila ni Christine ay magpinsan. Natural, hindi kayang mahalin ni Yolanda ang boyfriend ni Christine. Iyon ang dahilan kung bakit siya kinakabahan at hindi mapalagay. Tama na yan. Boyfriend ako ni Christine, pero pwede rin akong maging boyfriend mo in the future, kinuha ni Jeric ang kape at humigup. Biglang tinitigan ni Yolanda si Jeric na may pagtataka sa mga mata at sinabing, Jeric, baliw ka ba? Boyfriend ka na ni Christine. Paano kita naging boyfriend? Napangiti ng mahina si Jeric. Nalulungkot ka ba sa pagsuko sa akin? Biglang natahimik si Yolanda. Ibinaba ni Yolanda ang kanyang ulo, na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang ginawa ni Jeric nitong mga nakaraang araw ay lubos na nakaakit sa kanya. Siya ay lubhang naantig. Ito ang unang pagkakataon na naunawaan ni Yolanda, na hindi kailanman nagkagusto sa isang lalaki, ang pakiramdam ng umibig sa isang lalaki. Tila ngayon ay kailangan niyang burahin si Jeric sa kanyang puso at hindi na siya muling makakatagpo. Ang ideyang ito ay nagpalungkot sa kanya. Yolanda, who was depressed, mumbled, pero wala akong magagawa na makakasakit kay Christine. Pagkatapos ay sinabi ni Jeric kay Yolanda na parehong may gusto sa kanya sina Claire at Christine at hindi niya tinanggihan ang alinman sa kanila. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, muling nabigla si Yolanda. Talaga bang hindi iniisip ni Christine kung ano ang nangyayari sa pagitan mo ng kanyang pinsan? Tanong ni Yolanda. Sabi ni Jeric, hindi naman. Balang araw, dadalhin ko sila sa isang magandang lugar at masayang kasama sila. Lagi ko silang makakasama. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Jeric kay Yolanda at sinabing, syempre, kung papayag ka, masaya akong isama ka. Naakit si Yolanda sa kanyang alok. Maraming tao sa mundo ang naghahangad ng masayang buhay sa magandang lugar kasama ang taong mahal nila. Gayunpaman, kahit natutukso siya, nahihiya siyang sabihin iyon, kaya't tumango na lang siya ng marahan. Ibig sabihin, pumayag si Yolanda. Pumayag siyang maging kasintahan ni Jeric. Inabot ni Jeric at hinawakan ang buhok ni Yolanda na para bang nilalayaw niya ang kanyang prinsesa habang sinasabing, ikaw na ang magiging prinsesa ko simula ngayon. Ipaubaya sa akin ang laban sa mga Nelson. Nang marinig ang mga salita ni Jeric at maramdamang hinahaplos ni Jeric ang kanyang ulo, biglang namula ang mukha ni Yolanda, at pati ang kanyang mga tenga ay kinulayan ng pula. Samantala, ang kanyang puso ay napuno ng tamis. Hindi may larawan ni Yolanda kung gaano siya kasaya. Bigla siyang nakaramdam ng swerte na napagpasyahan niyang tumalon sa helicopter sa sandaling ito ay lumipad. Kung hindi, hindi sila magdedesisyon ni Jeric na. Yolanda, kapag dumating ang mga Nelson mamaya, manatili ka sa villa kasama si Weisel at huwag kang lalabas, paalala ni Jeric sa kanya.
Tumingin si Yolanda kay Jeric at nagtanong, Jeric Agosta, sigurado ka bang pupunta rito ang mga Nelson ngayong gabi? Kumpiyansa na sinabi ni Jeric, syempre. Huwag mong kalimutan na isa akong detective. Nalaman ko kanina na sasalakayin nila ang Foster's Manor ngayong gabi. Hindi nagduda si Yolanda sa sinabi ni Jeric. Dahil nalaman na ni Jeric na nakipagsabuatan si Beau kay Harper para lasunin si Abraham. Sa makatuwid, hindi siya nagulat na malaman ni Jeric ang tungkol sa mga Nelson at makapaghiganti sa mga Fosters ngayong gabi. Kung gayon, kailan darating si Lord Dragon na tutulong sa iyo na makarating? Naalala agad ni Yolanda ang mga naunang salita ni Jeric at nagtanong. Sinabi ni Jeric, Panginoong Dragon. Well, hindi siya sasama. Iyon ay dahil si Jeric ay Lord Dragon. Dahil nandoon na siya, hindi makakapunta si Lord Dragon. Gulat na sabi ni Yolanda, ngayong hindi dumating si Lord Dragon, paano mo haharapin ang mga Nelson ng mag-isa? Ang dahilan kung bakit labis na nag-aalala si Yolanda ay narinig niya mula kay Spencer na kapag dumating si Lord Dragon, walang malakas na kalaban ang makakalaban niya. Ngunit ngayon, sinabi ni Jeric na hindi darating si Lord Dragon. Natural na nag-aalala si Yolanda sa kaligtasan ni Jeric ngayong alam niyang haharapin niya ang mga Nelson ng mag-isa. Napangiti si Jeric. Yolanda, huwag kang mag-alala. Hindi lang ako detective kundi warrior din. Bagaman hindi ako maglakas loob na sabihin na hindi ako magagapi, sapat na ang kapangyarihan ko para harapin ang mga Nelson. Gulat na napatingin si Yolanda kay Jeric. Sa pagkakaalam niya, si Jeric ay parehong detective at isang negosyante na may asset na 10-10 bilyon. At ngayon ay sinasabi sa kanya ni Jeric na siya ay isang mandirigma din. Kaya, tumingin si Yolanda kay Jeric at sinabing, ikaw, marami kang lakas. Si Jeric ay hindi mahinhin at sinabing, ako ay napakahusay na tao. Tumawa si Yolanda. Ikaw ang pinaka-narcissistic na lalaki na nakita ko. Gayunpaman, sa kanyang puso, si Jeric talaga ang pinakatanyag na tao. Sa sandaling ito, isang tunog ng hangin ang maririnig mula sa labas. Bahagyang iginalaw ni Jeric ang kanyang tenga at saka bahagyang sumimangot. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matalas nang sabihin niya kay Yolanda, narito ang mga Nelson. Nang marinig ito, nagulat si Yolanda at agad na napalingon sa gate gamit ang kanyang magagandang mata. Gayunpaman, wala siyang nakita. Tumayo si Jeric at sinabing, tandaan mo ang sinabi ko. Manatili ka sa villa at huwag kang lalabas. Pagkasabi niyon, lumipad palabas ng pinto si Jeric. Mabilis ang galaw niya kaya natulala si Yolanda.